Malamig ang Malacanang sa rekomendasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na i-abolish na ang DPWH sa gitna ng mga isyong kinakaharap nito. Alamin kung bakit sa agenda report ni Lyja Bonzo. Hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. Yan ang depensa ni Palace Press Officer Claire Castro sa panawagan ni Senador Sherwin Gatchalian na buwagin na lamang ang DPWH sa gitna ng pagsisiwalat ng korupsyon sa ahensya. Sa ngayon, hindi pa raw ito naiisipang gawin ng Pangulo. Lalo't inaaksyonan na ni Secretary Vince Dizon ang pagtutukoy sa mga kinatawa ng DPWH na gumawa ng anyay mali. Binigyang linaw din ni Castro ang naging pakay ni US Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher sa pagpunta nito sa Independent Commission for Infrastructure kamakailan. Tinawagan po natin si Attorney Hosaka at tinanong po natin kung ano yung kanilang naging usapan. According to him, nagkaroon lang daw po ng courtesy call at inalam daw po kung ano yung mandato ng ICI. Just courtesy call. Hindi bago ang ugnayan ng Pilipinas sa US. Gayon din ang pakikipagtulungan nito sa ilang issue sa bansa. Ngunit paglilinaw ni Castro, wala itong inalok na tulong sa ongoing probe. Para sa palasyo, maganda pa raw ang takbo ng investigasyon ng ICI sa kabila ng mga limitasyon ng kapangyarihan nito. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang panawagan sa ICI na buksan ang mga pagdinig nito sa publiko. Gayon din sa Kongreso na ang adhikain naman ay bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ang komisyon. Bagaman nilinaw na ng palasyo na hindi nangingialam ang Pangulo sa mga desisyon ng ICI, hindi raw nito isinasara ang pinto mula sa mga hakbanging mas ikagaganda ng takbo ng investigasyon. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.